Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,318-25. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kinailangang aminin ni Alvin na si Hong Fei ay talagang mahusay. Ilang araw pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Thousand Chains Prison, pinadalhan siya ni Hong Fei ng 3 celestial fruit na maaaring magpasigla sa cultivation ng mga celestial lord. Bukod dito, ang 3 celestial fruit ay medyo bihirang mga prutas. Kapatid na nakababata, magpursigi kang maglinang. Lahat kami ay umaasa sa iyo na ipagmalaki mo kami kapag bumalik ang panganay na kapatid na nakababata, sabi ni Hong Fei. Napakalawak ng kanyang ngiti na parang nawala na ang mga mata niya sa kanyang matambok na mukha. Salamat, ika-6 na senior brother. Taos-pusong nagpapasalamat si Alvin sa tulong ni Hong Fei. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kung susundin niya ang solusyon ng World Cleansing Divine Water para iligtas ang mga magulang ni Tanya, alam niyang hindi maiiwasan na mapapanindigan niya ang magkasalungat na panig ni na Sultan at ng kanyang mga nakatatanda. Wala siyang pakialam sa mga tao sa Heavenly Pool Palace maliban kay Sultan at sa kanyang mga nakatatanda. Kung maaari lang, mas pipiliin niya ang ibang paraan na hindi makakasira sa relasyon niya kay Sultan at sa kanyang mga nakatatanda. Sayang, wala na siyang ibang pagpipilian. Tanya, hindi ka bibiguin ni Brother Alvin. Naisip ni Alvin habang pinapanood ang pag-alis ni Hong Fei. Sisimulan niya ang kanyang plano kapag tinawag na siya para sa tungkulin sa loob ng 11 buwan. Kasunod nito, tinawag ni Alvin, Tanya, sumama ka sa akin. Pinangunahan niya si Tanya palabas ng lupain ng Heavenly Pool Palace bago ito nagtungo patimog. Sa huli, huminto sila sa itaas ng isang malawak na kagubatan ng kawayan. Kapatid na Alvin, bakit mo ako dinala rito? Naguguluhan na tiningnan ni Tanya si Alvin. Hindi naman siya nagsalita bago niya ito dinala rito. Nakangiting sabi ni Alvin, Tanya, hindi ba't sinabi mong gusto mong makita ang lugar kung saan ako lumaki? Oo. Tumanggaw si Tanya. Pupunta tayo sa makamundong kaharian. Sabi ni Alvin. Sige. Tumanggaw si Tanya. Alam niyang gusto siyang ilabas ni Alvin para makapagpahinga ito. Kasunod nito, ang Celestial Origin Energy ay biglang lumabas sa katawan ni Alvin bago ito natunaw at naging mga batik ng liwanag ng mga bituin na marahang bumagsak sa kagubatan ng kawayan. Swoosh! 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 Nang dumampi ang liwanag sa kagubatan ng kawayan, isang banayad na enerhiya ang kumawala habang ang isang sinag ng liwanag ay sumikat kina Alvin at Tanya. Nang tuluyang mawala ang liwanag, hindi na nila makita ang dalawa. Dati, humingi ng tulong si Alvin kay Hong Fei upang bumuo ng isang transporting formation sa kagubatang ito na gawa sa kawayan na nagdurugtong sa mga Devata Realm at sa mga mundong kaharian. Plano niyang maglakbay pauwi sa kanyang bayan sa mundong kaharian na kilala bilang Six Province Realm. Nagdilim ang mga pangitain ni na Alvin at Tanya. Nang bumalik ang kanilang mga pangitain, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na lumulutang sa ibabaw ng karagatan. Agad nilang naramdaman ang napakahinang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa paligid. Napakahina nito kaya medyo hindi sila komportable. Matagal bago sila nasanay sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Ito na ba ang secular na karma na narinig ko? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. May nararamdaman siyang kakaibang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Mabuti na lang at madali para sa kanya na mapigilan ang kakaibang enerhiyang iyon. Ito ang unang beses na nakatagpo niya ito dahil ito rin ang unang beses na bumalik siya sa makamundong kaharian pagkatapos umakyat sa isang Devata Realm. Tanya, huwag mong hayaang pumasok sa katawan mo ang kakaibang enerhiyang iyan, paalala ni Alvin kay Tanya, ito dapat ang secular na karma sa makamundong kaharian. Kung hindi mapigilan ng mga cultivator mula sa Devata Realms ang enerhiyang ito, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanilang cultivation sa hinaharap. May ilan na hindi lamang hindi umunlad, kundi bumababa rin ang kanilang cultivation base. Sige. Bahagyang tumanggaw si Tanya. Katulad ni Alvin, madali para sa kanya na pigilan ang secular na karma na pumasok sa kanyang katawan. Tara na. Ipapakita ko sa iyo ang lugar kung saan ako lumaki. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Tanya bago ito lumipad papunta sa kanyang bayan, ang Fresh Breeze Town.
Sa isang iglap lang ay dumating ang dalawa. Nakita ni Alvin na nagbago na ang bayan simula noong huli siyang pumunta rito, ngunit hindi siya nagulat sa pangyayari. Tutal, mahigit 200 taon na rin ang nakalipas mula noong huli siyang pumunta rito. Magiging kakaiba kung hindi nagbago ang Fresh Breeze Town. Tanya, dito ako lumaki, sabi ni Alvin habang inaakay si Tanya, may isang lola na nagtitinda ng mga candy na may asukal dito. May isang matandang lalaki na nagtitinda rin ng mga candy doon. Matagal na silang wala ngayong mahigit 200 taon na ang lumipas. Bumantong hininga si Alvin nang matapos siyang magsalita. Hindi lang ang mga nagtitinda, marahil, karamihan sa kanyang mga kaibigan sa makamundong mundo ay matagal nang wala. Ang Lysander Clan. Nang mapadaan si Alvin sa Lysander Clan, napansin niya mas malaki ang lupain kumpara dati. Dahil gumamit sila ni Tanya ng isang teknik para manatiling hindi nakikita, madali silang nakapasok sa Lysander Clan ng walang nakakaalam. Pagpasok pa lang ni Alvin sa loob ng estate, natigilan siya nang makita ang isang estatwa malapit sa pasukan. Kasabay nito, bulalas ni Tanya, kapatid na Alvin, kamukha mo ang estatwa. Ganito. Ganito ang hitsura ko dati. Sandali, hindi alam ni Alvin kung paano magre-react sa estatwang kahalintulad niya. May plaque sa tabi ng estatwa na nakaukit ang pangalan niya at nakalista ang kanyang mga nagawa. Natural lang, ang mga nagawang ito ay ang mga alam lamang ng Lysander Clan. Marami sa kanyang mga nagawa ang hindi alam ng Lysander Clan, at ng mga nasa Crimson Sky Kingdom. Sa sandaling ito, isang binatilyo ang nag-akay sa isang batang babae na mukhang nasa 5 hanggang 6 na taong gulang. Itinuro ng batang lalaki ang estatwa at sinabing, nakikita mo ba ito? Ang estatwang ito ay ng isang sikat na outer disciple sa ating Lysander Clan noon. Ayon sa lamat, noong bata pa siya, kayanan niyang supulan ang 10 dakilang dinastiya. Ang kanyang ina, si Rosa, ang ika-9 na elder ng ating Lysander Clan. May kakayahang supulan ang 10 dakilang dinastiya. Nagulat ang batang babae. Ang isang dinastiya ay higit na nakahihigit sa mga kaharian at imperyo na makapangyarihan na sa sarili nilang karapatan. Ang ating Fresh Breeze Town ay isa lamang maliit na bayan sa Crimson Sky Kingdom. Kaya nga siya ang ipinagmamalaki ng aming Lysander Clan. Ang dahilan kung bakit magalang sa amin ang Lysander Clan sa Nag-Allen City ay dahil sa senior na ito. Pinagpala niya kami kaya itinayo namin ang estatwang ito upang parangalan siya. Wala pang sino man sa Lysander Clan ang nakatanggap ng ganitong pagtrato. Isipin na isa lamang siyang panlabas na disipulo noong panahong iyon. Nakatitig ang batang babae sa binatilyo ng may nanlalaking mga mata habang nasa sabik na sinasabi, pang-apat na kapatid, gusto ko pang makarinig. Sige. Sinimulan ng batang lalaki na isalaysay ang kwento ng buhay ni Alvin sa makamundong larangan. Kung paano nilisan ni Alvin ang Fresh Breeze Town patungong Nag-Allen City bago tumungo sa Imperial Palace sa Crimson Sky Kingdom. Ang pakikinig sa kwento ng binatilyo ay parang isang paglalakbay pabalik sa mga alaala ni Alvin. Maraming bagay na siya mismo ay nakalimutan na. Nakangiting sabi ni Tanya, kapatid na Alvin, talagang iniidolo ka ng mga batang ito. Bumantong hininga si Alvin. 200 taon ang lumipas sa isang kisap mata, at lahat ng mga taong kilala ko ay matagal nang wala. Kasunod nito, nilis ni na Alvin at Tanya ang lupain ng Lysander Clan. Nagpatuloy sila sa paggala sa mga kalye nang biglang huminto si Alvin. Natigilan siya sa kinatatayuan habang nakatitig sa isang sulok na tila nalilito. Nanatiling tahimik si Tanya. Ayaw niyang istorbohin si Alvin. Nang bumantong hininga si Alvin matapos makabawi sa kanyang katinoan ay saka lamang niya tinanong, kapatid na Alvin, may naalala ka ba? Oo. Tumanggaw si Alvin habang hindi sinasadyang bumagsak muli ang kanyang mga mata sa sulok na iyon. Doon ko unang nakilala ang aking asawa, si Kelly. Noong panahong iyon. Ikinwento ni Alvin ang panahon ng una niyang makilala ang batang babae na sinusubukang ibenta ang sarili para lang mabigyan ng maayos na libing ang kanyang ina. Lumaki na ang kanyang pagkatao sa paglipas ng mga taon, at ang kanyang pagkakakilanlan ay sumailalim sa malaking pagbabago. Hinihintay na niya ngayon ang kanyang pagliligtas sa banal na lupain ng mga alay, isang kaharian ng mga Diyos. Bukod sa kanya, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay banihag din ni Octavius at dinala sa banal na lupain ng mga alay. Hindi na siya makapaghintay na patayin si Octavius gamit ang kanyang mga kamay.
3,319. Malinaw pa ring naaalala ni Alvin ang araw na nakilala niya si Kelly. Ang dating kaawa-awang si Kelly ay lumaki ng husto at nanganak pa ng isang kaibig-ibig na anak na babae para sa kanya. Sa isang kisap mata lang, nahiwalay siya sa kanyang asawa at anak na babae, si Vilma, ng mahigit 200 taon. Kelly, Vilma. Kapag nabuksan na ang daanan sa pagitan ng lupang handog ng banal at ng mga kaharian ng Devata, hahanapin ko kayong dalawa. Naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Kapatid na Alvin. Naramdaman ni Tanya ang kaguluhan sa emosyon ni Alvin kaya niyakap niya ito at inalo. Magiging maayos din sina Sister Kelly at ang iba pa. Si Tanya na ang mga magulang ay nakakulong ay natural na makakaramdam ng empatiya kay Alvin. Tumango si Alvin at pinilit na ngumiti. Tanya, pagkatapos umalis sa Fresh Breeze Town, pumunta tayo sa Nagaland City. Iyon ang unang lugar na pinuntahan ko pagkatapos umalis sa Fresh Breeze Town. Ang pangunahing Lysander clan ay matatagpuan din sa Nagaland City. Ang clan sa Fresh Breeze Town ay isa lamang sangay ng clan. Sige. Tumango si Tanya ng masunurin. May bahid ng pag-aalala na makikita sa mga mata niya sa sandaling ito. Ang pagkarinig kay Alvin na nagsasalita tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga magulang na nakakulong sa Thousand Chains Prison ng Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, mabilis niyang itinago ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang mag-alala si Alvin tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa atensyon ni Alvin ang mga kilos ni Tanya. Alam niyang sinusubukan nitong maging matatag sa harap niya kaya hindi na niya ito binanggit. Bukod dito, mayroon na siyang plano para iligtas ang mga magulang nito. Sa katunayan, kahit ang paglalakbay na ito sa St. Province Realm ay isa sa mga kinakailangang hakbang sa kanyang plano para iligtas ang mga magulang nito. Nang dumating si Alvin sa Nagaland City, natuklasan niya na ang mga pagbabago rito ay mas malaki pa kaysa sa Fresh Breeze Town. Hindi lamang ito na double ang laki, kundi maraming lugar din ang maayos na naunlad. Di nagtagal, nakita niya ang isa pa niyang estatwa sa isang maluwang na plaza sa puso ng Nagaland City. Nakangiting sabi ni Tanya, kapatid na Alvin. Mukhang iginagalang ka ng lubos sa iyong bayan. Hindi ko rin inaasahan ito. Wala masyadong kaibigan si Alvin sa Fresh Breeze Town kumpara sa Nagaland City. Gayunpaman, marahil para sa ilan sa kanila, malamang ay matagal nang wala ang iba. Muling sumakit ang puso ni Alvin. Sabi niya, Tanya, nakilala ko ang asawa kong si Megan sa Nagaland City. Si Megan, kasama ang kanilang anak na si Tristan, ay nasa lupain ng banal na alay din, naghihintay sa kanya upang iligtas sila. Noon. Habang nakatayo siya sa harap ng pangunahing pasukan ng Lysander clan, ang kanyang mga iniisip ay naglakbay patungo sa unang pagkakataon na nakilala niya si Megan. Pagkatapos niyang ikwento ang kanyang kwento, huminga siya ng malalim para pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay bago umalis. Sa halip na pumunta sa Crimson Sky Kingdom pagkatapos umalis sa Nagaland City, sa Iron Blood City na lang siya nagtungo. Ipinagpalagay ni Alvin na ang Genius Camp noon ay maaaring wala na ngayong 200 taon na ang lumipas. Marahil, ang Iron Army ay naroon pa rin. Lingid sa kanyang kaalaman, naroon pa rin silang dalawa. Sa katunayan, malaking kahalagahan ang naibigay sa Genius Camp ngayon dahil sa kanya. Dahil sa kanya kaya lubos na sinuportahan ng Imperial Family ng Crimson Sky Kingdom ang Genius Camps ng Iron Blood Army. Sa nakalipas na 200 taon, maraming natatanging talento ang nagmula sa Genius Camp ng Iron Blood Army. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang maihahambing kay Alvin. Tanya. Ang Henyo Camp ng Iron Blood Army ang unang beses kung nakilala si Lizardo, nakangiting sabi ni Alvin, nakilala mo na siya dati. Siya pa rin ang Lizardo sa Jade Emperor Heaven's Thousand Tribulation Sword Sect. Kapatid na Alvin, hindi ko alam na nakilala mo na siya sa murang edad. Kaya pala matibay ang ugnayan ninyong dalawa, bahagyang nagulat na sabi ni Tanya. Tanya, ito ang kabisera ng Crimson Sky Kingdom. Iyan ang Paladin Academy. Dati kaming estudyante ni Lizardo. Noong nasa akademya pa kami noon ko napagtanto na mabuting kaibigan si Lizardo. Ikinwento ni Alvin kay Tanya ang tungkol sa pagkakataong nagpasya si Lizardo na umalis sa Paladin Academy sa halip na hayaang saktan siya ng Sullivan clan. Ito ang nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan.
Pagkatapos umalis sa Paladin Academy, pinangunahan ni Alvin si Tanya patungo sa Darfield clan. Parehong umiiral ang Darfield clan at ang Lysander clan pagkalipas ng 200 taon. Tila mas makapangyarihan ang parehong clan kaysa dati. Maraming clan mula sa nakaraan ang naglaho na, at may mga bagong clan na lumitaw upang pumalit sa kanila. Ito ang Darfield clan. Ang aking ama na si Raymond ay mula sa Darfield clan. Kasunod nito, nilisan ng dalawa ang Crimson Sky Kingdom patungong Azure Forest Imperial Kingdom. Ang una nilang pinuntahan ay ang sekta na sinalihan niya, ang Seven Star Sword Sect. Gayun din, maraming alaala si Alvin sa Seven Star Sword Sect. Sa isang kisap mata lang, sina Alvin at Tanya ay isang buwan nang naglalakbay sa lalawigan ng Sun. Sa panahong iyon, ginuginite at ikinukwento niya ang kanyang karanasan kay Tanya. Sa sandaling ito, seryosong tiningnan ni Alvin si Tanya at nagtanong, "Tanya, alam mo ba kung bakit kita dinala rito?" Umiling si Tanya. "Tanya, kahit sinubukan kong pigilan ang aking nararamdaman, kabaligtaran ang epekto nito. Minsan habang sinusubukan mong pigilan ang mga nararamdaman, lalo itong lumalakas." Huminga ng malalim si Alvin habang sinasabi, "Sa lahat ng ito, wala akong balak na magsimula ng isa pang relasyon dahil sa aking mga asawa, sina Kelly at Megan, at pati na rin kay Irish. Bukod dito, lahat sila ay nabihag at dinala sa banal na lupain ng mga alay. Kahit na hindi mangyari ang mga iyon, hindi pa rin ako madaling magsisimula ng isang relasyon. Sila ang aking pinakamalaking biyaya, at ayaw kong mapilitan silang ibahagi muli ang aking pagmamahal sa ibang tao. Gayunpaman, nagsimula akong magbago ng isip nang makilala kita." Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Lahat ng lalaki ay mabibighani sa iyong kagandahan, at hindi ako naiiba. Gayunpaman, noong panahong iyon, napakaraming bagay ang nasa isip ko. Habang nakikilala kita, naantig ang puso ko, ngunit sinubukan kong itago ito. Sa katunayan, lagi kong sinasabi sa sarili ko na tretuhin kitang parang nakababata kong kapatid. Nahulog na ang loob ko sa iyo, ngunit kamakailan lamang, nang marinig kong interesado si Junlei sa iyo pagkatapos naming bumalik mula sa Title Temple, labis akong nagalit. Sa oras na iyon ko lalong napagtanto ang kahalagahan mo sa puso ko." Pagkatapos niyang magsalita, ibinalik niya ang tingin kay Tanya. Natigilan siya. Ulol na babae. "Bakit ka umiiyak?" Mabilis niyang inabot ang kamay nito para panasan ang luha nito sabay sabing, "Ayos lang, Tanya. Huwag kang umiyak." Sa sandaling ito, inabot ni Tanya si Alvin at niyakap ng mahigpit na parang hindi na niya ito bibitawan. "Kapatid na Alvin, alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay para sa sandaling ito? Umiiyak lang ako dahil masaya talaga ako. Ako." Tuwang-tuwa siya kaya nahirapan siyang ipahayag ang kanyang mga iniisip. "Tanya," sabi ni Alvin, "gusto kong sabihin sa iyo na ang mga magulang mo ay mga magulang ko na rin ngayon. Tiyak na ililigtas ko sila." "Sige." Kasunod nito, sinabi ni Alvin, "Sana ay manatili ka sa St. Province Realm pansamantala. Tiyak na babalik ako para sa iyo." Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tanya. "Hindi, gusto kong sumama sa iyo. Hindi kita hahayaang isugal ang buhay mo ng mag-isa." Sa wakas ay natanto ni Tanya ang sandaling iyon. Lumalabas na plano ni Alvin na iligtas ang kanyang mga magulang ng mag-isa. "Tanya, nakapagdesisyon na ako," seryosong sabi ni Alvin, "makinig ka sa akin, ha?" Sa pagkakataong ito, hindi na ganoon kadaling makumbinsi si Tanya. Patuloy na sinabi ni Alvin, "Tanya, huwag kang mag-alala. Tiwala akong magtatagumpay ako. Pangako ko na hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Nabanggit ko na sa iyo ang tungkol sa Seven Absolute Sect dati. Senior Berting na ang mana ay ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Plano kong humingi ng tulong sa kanya. Sa tulong niya, mas madali kong mailigtas ang mga magulang mo." Bagmat hindi nagsisinungaling si Alvin tungkol sa kanyang plano, hindi siya sigurado kung handa bang tulungan siya ni Berting. Gayunpaman, para panatagin si Tanya, nagpakita lamang siya ng kumpiyansa. Ang emperador ng langit ng nag-iisang mapanirang langit. Sandaling natigilan si Tanya sa mga salita ni Alvin. Nang makabawi siya ng katinoan, sinabi niya, "Kung ganoon nga, bakit ko pa kailangang manatili sa mundong ito? Maaari kitang sundan sa nag-iisang mapanirang langit upang makilala si Senior Berting."
Nang makitang matigas ang ulo ni Tanya, nawala ng pasensya si Alvin. Malalim ang boses niyang sinabi, "Tanya, kung hindi ka makikinig sa akin, hindi na kita makikita pagkatapos mong iligtas ang mga magulang mo." Alam niyang nakasasakit ang mga salitang ito, at hindi niya sasabihin ang mga ganoong salita maliban na lang kung kinakailangan. Gayunpaman, para mapakinggan si Tanya, ang mga salitang ito lang ang masasabi niya. 3,320. Sana maging maayos ang lahat. Pagkatapos umalis ni Alvin sa Tanya sa Saint Province Realm, hindi siya agad bumalik sa Heavenly Pool Palace sa Boundless Heaven. Sa halip, nakahanap siya ng transporting formation at nagtungo sa Solitary Destructive Heaven. Para maging tumpak, nagtungo siya sa Solitary Destructive Territory sa Solitary Destructive Heaven. Ang teritoryo ay ang puso ng Solitary Destructive Heaven, at dito rin matatagpuan ang palasyo ng Heavenly Emperor. Ang tanging layunin niya sa pagpunta rito ay hanapin si Berting, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Bagamat nakuha ko ang mana ni Senior Berting sa makamundong kaharian, isa na siyang emperador sa langit ngayon. Sigurado akong marami na siyang disipulo ngayon. Marahil, para sa kanya, isa lamang akong basta-basta na taong nagmana ng kanyang pamana. Bukod pa rito, ako ang dahilan kung bakit siya tinutugis at napilitang tumakas papunta sa impyerno ng Azurea. Hindi ko alam kung sinisisi niya ako para doon. Mabigat ang loob ni Alvin nang makarating siya sa Solitary Destructive Territory. Kung hindi lang dahil sa mapanganib na iligtas ang mga magulang ni Tanya, hindi niya hahanapin si Berting. Gusto niyang subukan ang kanyang swerte kahit ano paman. Tutal, kung papayag si Berting sa kanyang kahilingan, maaaring mapalaya ni Berting ang mga magulang ni Tanya sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Sa kasalukuyang lakas ni Berting, kahit ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven ay kailangang magpakita ng kaunting respeto kay Berting, lalo na ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, na isang puwersang nasa antas langit lamang. Para kay Tanya, kailangan kong lunukan ang aking pride at hanapin si Senior Berting. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Kung hindi lang dahil sa tindi ng problema, mahihiya siyang humingi ng tulong kay Berting. Kasunod nito, nagsimulang magtanong si Alvin ng direksyon patungo sa palasyo ng Emperador ng Langit. Kilalang kilala ang lugar na iyon kaya tiyak na may mga taong nakakaalam ng lokasyon ng palasyo. Nang papahinto na sana ni Alvin ang isang tao para magtanong ng direksyon, biglang pumasok sa isip niya ang isang bagay. Tama. Paano ko siya makakalimutan? Sa sandaling ito, naalala ni Alvin si Harvey na nakababatang kapatid ng kapatid ni Tanya sa Heavenly Sword Mountain. Dati, bago sila naghiwalay, nagpalitan sila ng soul pearls. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na kontakan si Harvey. Nagulat si Harvey nang unang makatanggap ng mensahe mula kay Alvin. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at pumayag na makipagkita kay Alvin sa loob ng 3 araw. Nang makita ni Harvey si Alvin, masigla niyang sinabi, "Alvin, hindi ko inaasahan na pupunta ka agad sa Solitary Destructive Heaven. Ano ang nagdala sa iyo rito?" Tuwang-tuwa si Harvey nang makita si Alvin. Tunay niyang hinangaan ang kahangahangang disipulong ito mula sa Heavenly Pool Palace. Bukod dito, sa isang antas, nakaligtas lamang siya sa Title Temple dahil kay Alvin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Alvin at sinabing, "Gusto kong pumunta sa Heavenly Emperor Palace sa Solitary Destructive Heaven. Alam mo ba kung saan ito matatagpuan?" Kahit nalilito si Harvey, tumango siya. "Oo. Bakit mo gustong pumunta sa palasyo ng Emperador sa langit? Alam mo naman sigurong hindi lahat ay basta-basta makakapasok sa palasyo." Matapat na sumagot si Alvin, "Hinahanap ko ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven." Hinahanap mo ang Emperador ng Langit ng nag-iisang mapanirang langit. Natigilan si Harvey. Ang Emperador ng Langit ng nag-iisang mapanirang langit. Bakit hinahanap ni Alvin si Panginoong Berting? Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, umiling siya at sinabing, "Alvin, hindi magiging madali para sa iyo na makilala ang ating emperador. Bakit mo siya hinahanap?" "Gusto kong humingi ng tulong sa kanya para mailigtas ang 2 tao," sagot ni Alvin, "Kilala mo ang isa sa kanila. Siya si Daylan, ang iyong pinakamatandang kapatid. Pinakamatandang kuya." Nang marinig ni Harvey na sinabi ni Alvin na gusto niyang humingi ng tulong kay Berting para iligtas ang 2 tao, naisip niya na masyadong inosente si Alvin.
Bakit naman makikialam ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven sa mga gawain ng isang disipulo mula sa Heavenly Pool Palace? Kahit gaano pa kagaling si Alvin, hahamakin lang si Alvin sa ganitong paraan. Tutal, makikita na iniwan niya ang Heavenly Pool Palace para sa Solitary Destructive Heaven. Sa opinyon ng ibang tao, kung kayang ipagkanulo ni Alvin ang Heavenly Pool Palace, kayang-kaya rin niyang ipagkanulo ang Solitary Destructive Heaven sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na isa sa mga taong gustong iligtas ni Alvin ay si Daylan, ang kanyang pinakamatandang kapatid. Ikaw. Gusto mong iligtas ang aking pinakamatandang kapatid? Naguguluhan na tanong ni Harvey. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Alvin ang lahat kay Harvey. Nakikita ko. Hindi ko inaasahan na ang partner mo ay ang anak ng panganay na nakatatandang kapatid. Hindi inisip ni Harvey na may ganitong pagkakataon hanggang ngayon. Lumalabas na ang kahangahangang disipulo ng Heavenly Pool Palace ay ang nakilala niya sa Title Temple. Sa katunayan, si Alvin ay maituturing na manugang ng kanyang nakatatandang kapatid. Nang sa wakas ay makabawi siya sa kanyang katinoan, umiling siya at sinabing may mapait na ngiti, naiintindihan ko ang iyong intensyon. Gayunpaman, magiging mahirap para sa iyo na makuha ang tulong ng Heavenly Emperor. Marahil, kung ikaw ay isang cultivator na walang sekta, maaari kang mag-alok na sumali sa puwersa ng Heavenly Emperor kapalit ng kanyang tulong. Gayunpaman, isa ka ng disipulo ng Heavenly Pool Palace. Ano man ang iyong talento at kakayahan, hindi kanya bibigyan ng mataas na pagtingin kung iiwan mo ang Heavenly Pool Palace upang sumama sa kanya. Ikaw. Sa tingin mo ba ay plano kung umalis sa Heavenly Pool Palace para sumama sa puwersa ng Heavenly Emperor sa Solitary Destructive Heaven? Umiling si Alvin. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging conclusion ni Harvey. Hindi ba? Naguluhan si Harvey. Bukod sa paraang ito, walang paraan para makuha ni Alvin ang tulong ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Siyempre hindi. Umiling si Alvin. Bagamat sumali lang ako sa Heavenly Pool Palace para iligtas ang mga magulang ni Tanya, nakatanggap ako ng maraming init at pangangalaga mula sa aking mga nakatatanda matapos sumali sa Verdant Prairie Celestial Emperor Sultan. Dahil pa lang doon, hindi ko basta-basta ipagkakanulo ang Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, paano ka makakakuha ng tulong sa ating emperador sa langit? Marahil, tutulungan kanya kung personal kanyang kilala. Bagamat malulutas niya ang bagay na ito sa ilang salita lamang, malabong basta na lang niya tutulungan ang isang estranghero. Sumagot si Alvin, nagmula tayo sa iisang mundong kaharian. Minana ko ang kanyang pamana at naging kahalili niya pagkatapos kong sumali sa kanyang sekta noong ako ay nasa mundong kaharian pa. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Harvey. Maya-maya, idinagdag niya, Alvin, sa tingin ko pa rin ay mas makabubuting huwag masyadong bigyan ng pansin ito. Tutal, kung ang mga Heavenly Emperor ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kanilang mga kahalili, personal nilang dadalhin ang kanilang mga kahalili sa Devata Realms. Siya. Nakipag-ugnayan ba siya sa iyo? Umiling si Alvin. Base rito? Posible na hindi niya alam na umiiral ka o na namana mo ang pamana niya, mapait na sabi ni Harvey. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may pagkakataon ako. Hindi ba't sinabi mong kilala siya bilang ang Fograin Hermit? Sa ating makamundong kaharian, ako ang kahalili ng mga anak ng Fograin. Baka ginamit lang niya ang palayaw dahil sa nostalgia. Medyo sigurado si Harvey na walang malaking tsansa si Alvin na magtagumpay. Gayunpaman, nagningning ang mga mata ni Alvin sa determinasyon habang sinasabi niya, hindi mahalaga. Gusto ko pa ring subukan. Dahil mapilit ka, ihahatid na kita roon. Medyo mahirap hanapin ang lugar kung hindi ka pa nakakapunta roon kahit na alam mo ang direksyon, sabi ni Harvey. Agad na lumipad ang dalawa. Habang sila ay lumilipad, nagtanong si Harvey, Alvin, kumusta ang aking pinakamatandang kapatid? Nabanggit na ni Alvin kanina na nakita niya ang kanyang pinakamatandang kapatid sa Thousand Chains Prison. Ayos lang siya. Bumuti na rin ang lakas niya. Sa kasalukuyan, halos maihahambing na siya sa isang may titulong Celestial Emperor, sagot ni Alvin. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Harvey nang marinig ang mga salitang ito.
Magiging labis na proud ang aking Panginoon kapag narinig niya ang tungkol sa tagumpay ng pinakamatandang kapatid. Sayang at ikinulong siya ng Heavenly Palace. Hindi nga natin alam kung kailan siya palalayain ng Heavenly Palace. Sa palagay ko ay walang balak ang Heavenly Palace na palayain siya. Nagniningning ang mga mata ni Alvin sa hanggaring pumatay. Kung balak man ng Heavenly Palace na palayain si Daylan sa isang punto, hindi sana nila pinahirapan ang ina ni Tanya para parusahan ito. Batay pa lamang dito, malinaw na ang Palace Master ng Heavenly Palace at ang kanyang anak na babae ay may hinanakit pa rin. 3,321. Ang palasyo ng Emperador ng Langit sa nag-iisang mapang wasak na langit ay matatagpuan sa kalangitan, mataas sa ibabaw ng tigang na lupain. Halos imposibleng matagpuan ito ng isang taong hindi pa nakapunta sa palasyo. Gayunpaman, si Harvey ay isang disipulo ng Heavenly Sword Mountain, isang puwersang nasa antas langit sa solitary destructive heaven. Kahit hindi pa siya nakapunta sa Heavenly Emperor Palace, nakita na niya ito dati. Nang malapit na sina Alvin at Harvey sa Heavenly Emperor Palace sa solitary destructive heaven, lalong natuwa si Harvey. Masigla niyang sinabi, maraming taong katulad ko ang pupunta sa Heavenly Emperor Palace kahit hindi kami makakapasok. Parang isang peregrinasyon. Karamihan sa mga Sword Celestial sa solitary destructive heaven ay gumagalang at sumamba sa kanilang Heavenly Emperor. Kaya naman, ang tirahan ng Heavenly Emperor ay naging isang espesyal na lugar para sa kanila. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin bilang tugon. Noong nasa Heavenly Palace pa siya ng Boundless Heaven, nabasa niya ang tungkol kay Berting. Alam niya na si Berting ay hindi lamang ang Heavenly Emperor ng solitary destructive heaven, kundi si Berting ay iniidolo rin ng karamihan sa mga Sword Celestial sa solitary destructive heaven. Sa katunayan, karamihan sa mga emperador sa langit ay hindi idolo o sinasamba sa ganitong antas. Kadalasan, tanging ang mga naging Diyos lamang ang makakatanggap ng ganitong antas ng pagpupuri at paggalang. Bihira para sa mga emperador sa langit na halos kalahati ng populasyon sa kanilang mga Devata realm ang sumamba sa kanila ng ganito katindi. Marahil, iilan lamang sa mga emperador sa langit ang nakatanggap ng ganitong uri ng pagsamba. Alvin, bago tayo makarating, dapat kong ipaalala sa iyo na maaaring hindi ka man lang makalagpas sa mga gate. Marahil, kahit papaano, ay maaari kang humingi ng tulong sa isang tao na magpadala ng mensahe, sabi ni Harvey nang malapit na sila sa solitary destructive heaven's Heavenly Emperor Palace, bagamat mayroon kang koneksyon sa ating Panginoong Heavenly Emperor, ang koneksyon ay mula sa iyong panahon sa makamundong kaharian. Para sa isang Heavenly Emperor, ang pamana na iniwan nila sa isang makamundong kaharian ay maaaring walang kahulugan sa kanila. Bukod dito, dahil sa mahabang panahon na ang lumipas, malamang na hindi na niya gaanong binibigyang halaga ang mga bagay mula sa makamundong kaharian. Bagamat nalaman ni Harvey ang koneksyon ni Alvin sa Heavenly Emperor ng solitary destructive heaven habang sila ay naglalakbay dito, hindi siya naging optimistiko sa pagkakataon ni Alvin na makilala ang Heavenly Emperor. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Alvin at gusto pa rin niya itong subukan. Huwag kang mag-alala, alam ko. Alam ni Alvin na mabuti ang intensyon ni Harvey. Kaya naman, tumugon siya ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha kahit na siya ay nababagabag. Natural lamang na umaasa siyang handang tumulong si Berting sa kanya, ngunit handa rin siyang tanggihan. Kung hindi niya makukuha ang tulong ni Berting, kakailanganin niyang umasa sa sarili niyang lakas upang iligtas ang mga magulang ni Tanya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw ang boses ni Harvey sa tainga ni Alvin. Iyan ang palasyo ng emperador sa langit. Bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin. Tumingin siya sa direksyon ng tingin ni Harvey at nakita ang isang lumulutang na isla sa himpapawid na hugis espada na nakabaligtad. Bukod doon, maraming lumulutang na isla sa paligid ng islang hugis espada na parang mga bituin sa paligid ng buwan. Sinasabing isa sa maliliit na isla sa paligid ng pangunahing isla ang cultivation ground ng Panginoong Emperador sa Langit, sabi ni Harvey habang nakatingin sa palasyo ng Emperador sa Langit ng may nag-aalab na tingin. Kahit na mahigit isang beses na siyang nakapunta rito, hangang-hanga pa rin siya. Parang pamilyar ang aura na ito.
Naisip ni Alvin na nakatayo sa tabi ni Harvey nang makaramdam siya ng kaunting chi ng espada mula sa pangunahing isla na hugis baligtad na espada. Maya-maya, napagtanto niya kung bakit parang pamilyar ito. Ang espadang chi na ito ay katulad ng Sovereign Heartsword na iniwan ni Senior Berting sa mundong ito. Gayunpaman, ang espadang chi dito ay natural na mas matalas at mas malakas. Hindi na malaya ni Alvin na ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning sa pananabik sa sandaling ito. Pumunta tayo sa pasukan, tawag ni Harvey kay Alvin bago nagtungo ang dalawa sa pasukan ng Heavenly Emperor pala sa Solitary Destructive Heaven. Ito nga ang unang pagkakataon na naging ganito kalapit si Harvey sa palasyo ng Emperador sa langit. Dati, nakatayo lang siya sa malayo at tinitingnan ang palasyo tulad ng ginagawa nila kanina. Swoosh! Swoosh swoosh! Pagpasok pa lang nina Alvin at Harvey sa hanay ng palasyo ng Emperador sa langit, isang figure ang mabilis na lumitaw sa kanilang harapan, na humaharang sa kanilang daan. Di nagtagal, may ilan pang figure ang sumama sa unang figure. Ito ang palasyo ng Emperador ng langit. Tanging mga awtorisadong tauhan lamang ang pinapayagang pumasok. Ang taong hamarang sa kanilang daan ay isang bantay ng langit. Hindi nakakagulat na ang kanyang aura ay mapang-api. Kung tutuusin, ang mga bantay ng langit dito ay pawang mga emperador ng langit. Medyo nagulat si Alvin sa natuklasang ito, totoo. Kahit ang mga bantay sa langit ay mga emperador ng langit. Sa kanilang paglalakbay, sinabi sa kanya ni Harvey na ang palasyo ng emperador ng langit ay naiiba sa mga ordinaryong sekta na maraming miyembro at disipulo. Ang puwersa ng emperador ng langit ay binubuo lamang ng iba't ibang tinaguriang emperador ng langit at ng kanilang mga disipulo, at ng mga bantay ng langit. Karamihan sa mga bantay sa langit ay kusang nagboluntaryo na maging bahagi ng mukha ng emperador sa langit. Natural lamang na ang isang tao ay matatanggap lamang kung matagumpay na makapasa sa pagtatasa. Kapag natanggap na, kailangan niyang manatiling bantay sa langit ng hindi bababa sa 1,000 taon. Maraming mga magsasaka na tinutugis ang nagboboluntaryong maging mga gwardya sa langit bilang paraan ng paghanap ng kanlungan. Gayunpaman, kapalit ng proteksyon ng emperador sa langit at ng iba pang tinaguriang emperador sa langit, ang mga taong ito ay kailangang pumirma sa isang kasunduan na magbibigkis sa kanila sa kanilang mga posisyon sa loob ng 10,000 taon. Ganito na ang takbo ng mundo noon pa man. Walang libreng pananghalian sa mundo. Para makakuha ng isang bagay, kailangan ding may isuko. Senior, narito kami para makita ang Panginoong Emperador sa langit, magalang na sabi ni Harvey. Bagamat ang mga bantay sa langit ay hindi mga emperador sa langit, mas malakas pa rin sila kaysa sa mga ordinaryong emperador sa langit. Paano naging mga ordinaryong emperador sa langit ang mga bantay ng emperador sa langit? Nandito ka para makita ang Panginoong Emperador sa langit. Tila nabigla ang mga makalangit na gwardya sa mga sinabi ni Harvey. Sinuri nila sina Harvey at Alvin bago tuluyang humakbang ang isa sa kanila at sinabing, "Sumunod kayo sa akin, kayong dalawa." Nang marinig ang mga salitang ito, umalis ang iba pang mga bantay sa langit at bumalik sa kanilang mga tungkulin. Samantala, ang makalangit na bantay na nagsalita ay inakay sina Alvin at Harvey palayo. Hindi siya nagsalita habang inaakay niya ang dalawa patungo sa pasukan ng palasyo ng emperador sa langit. Pagdating nila sa pasukan, sinabi ng bantay sa langit sa apat na bantay sa langit na nasa pasukan bago siya umalis, sabi nila nandito sila para makita ang emperador sa langit. Iiwan ko na sila sa inyo. Pagkatapos umalis ng bantay na iyon, ang apat na bantay na nagbabantay sa pasukan ay lumingon kina Alvin at Harvey. Sa oras na ito, nakatingin si Alvin sa Maringal na pasukan ng Heavenly Emperor pala sa Solitary Destructive Heaven. Kahit ang Grand Thousand Tribulation Sword Sect sa Jade Emperor Heaven ay wala ring kwenta kung ikukumpara. Nandito ka ba para makita ang Panginoong Emperador sa langit? Seryosong tanong ng isa sa mga bantay sa langit. Sa kanyang palagay, dahil ang mga taong ito ay narito para makita ang Emperador sa langit, hindi sila mga ordinaryong magsasaka. Kaya naman, hindi siya naging bastos sa dalawa. Oo. Tumanggaw si Alvin. Nagtanong ang bantay sa langit, maaari ko bang malaman kung paano ka konektado sa Panginoong Emperador sa langit o kung ano ang kaugnayan mo sa Panginoong Emperador sa langit?
Nang marinig ang tanong na ito, lumingon si Harvey kay Alvin. Namana ko ang pamana ni Senior Berting sa mundong mundo. Matapat na sagot ni Alvin. Bahagyang nagulat ang mga bantay sa langit nang marinig nila ito. Batay sa kanilang nalalaman, ang kanilang emperador sa langit ay hindi tumatanggap ng anumang direktang disipulo at mayroon lamang 2 disipulo sa pangalan. Hindi nila alam na iniwan ng kanilang emperador sa langit ang kanyang pamana sa isang makamundong kaharian at wala rin silang narinig tungkol sa isang taong nagmana ng anumang pamana. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ninyo, Ginoo? Magalang na tanong ng makalangit na bantay. Bagamat si Alvin ay isang taong nagmana lamang ng pamana ni Berting sa isang makamundong kaharian, hindi niya pinanggahasan na gawing mahirap ang mga bagay para kay Alvin. Alvin, sagot ni Alvin. Maaari ko bang malaman kung bakit mo hinahanap ang Panginoong Emperador sa langit? Tanong muli ng bantay sa langit. Mahabang kwento. Maaari mo bang ipahayag ang pagdating ko sa kanya? Kung gusto niyang makita, ako mismo ang kakausapin niya. Kung ayaw niya, ayos lang din. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, si Alvin ay talagang labis na nababalisa. Hindi niya talaga masabi ng sigurado kung makikita siya ni Berting. Sa kasalukuyang kalagayan ni Berting, may pakialam kaya si Berting sa ilang mana sa isang makamundong kaharian. Sige, ipapadala ko na ang balita. Tumango ang makalangit na bantay. Sa isang kisap mata, nawala siya sa paningin ni na Alvin at Harvey. Mitigang naghintay ang dalawa sa pagbabalik ng makalangit na bantay. Pagkatapos ng humigit kumulang 15 minuto, bumalik ang makalangit na bantay kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit berde na ang hitsura at katawan ay karaniwan at ordinaryo lamang. Sa kabila ng kanyang karaniwang anyo, batay sa ugali ng makalangit na bantay, maliwanag na hindi ordinaryo ang kanyang katayuan. Ito ang Jade Bao Celestial Emperor mula sa ating Heaven Emperor Palace, magalang na sabi ng makalangit na bantay, isa siya sa mga may titulong Celestial Emperor na malapit kay Lord Heavenly Emperor. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang lalaking nasa katanghaliang gulang at nagtanong, sabi mo minana mo ang pamana ng Panginoong Emperador sa langit sa makamundong kaharian. Matamang nakatitig ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin habang hinihintay ang sagot ni Alvin. Kasabay nito, isang pambihirang aura ang lumabas sa kanyang katawan. 3,322. Oo. Nakaramdam si Alvin ng pressure mula sa aura ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi niya alam ang eksaktong lakas ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit sigurado siyang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay mas malakas kaysa kay Winfred na napatay niya noon. Sa katunayan, sigurado siyang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay mas malakas pa kaysa sa kanyang guro, si Sultan, ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay, kahit papaano, kapantay ng Profound Heaven Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Ang lakas ng Jade Bao Celestial Emperor ay malamang na maihahambing sa Profound Heaven Celestial Emperor at mas mahina kaysa sa Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Ako si Chris Meng, ang Jade Bao Celestial Emperor. Ako ay nasasakupan ng Panginoong Emperador sa langit, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin, wala rito ang Panginoong Emperador sa langit sa ngayon. Umalis siya para asikasuhin ang ilang bagay. Ano ang nagdala sa iyo rito? May kailangan ba kayong gawin? Wala siya rito. Nagulat si Alvin. Maya-maya, ibinahagi niya ang dahilan ng kanyang pagbisita. Nandito ako para humingi ng pabor kay Senior Berting. Isang pabor. Tinaasan ni Chris ang isang kilay. Pagkatapos, tiningnan niya si Alvin ng may kahulugan habang sinasabi, ipapasa ko ang mensahe mo kay Lord Heavenly Emperor, pero kailangan ko munang patunayan ang pagkakakilanlan mo. Sabi mo minana mo ang pamana ni Lord Heavenly Emperor sa mundong ito kaya hika dapat mahihirapang patunayan iyon, di ba? Oo naman. Sa isang iglap, inihagis niya ang Sovereign Heart Sword na matagal na niyang hindi nagamit. Sa loob lamang ng isang iglap, ang nakamamatay at nakakatakot na layunin sa pag-aaklas ng Heart Sword ay kumalat sa hangin. Ang Sovereign Heart Sword. Nagliwanag ang mga mata ni Chris. Bagamat hindi maihahambing ang Sovereign Heart Sword ni Alvin sa Sovereign Heart Sword ni Berting, walang duda na iisa lang sila.
Dahil sa kumpirmasyong ito, tumango siya at sinabing, mukhang minana mo talaga ang pamana ng Panginoong Emperador sa mundo. Sabihin mo nga sa akin, ano ang layunin ng iyong pagbisita? Matapos makumpirmang hindi nagsisinungaling si Alvin, bumuti ang ugali ni Chris. Dahil medyo naiintindihan na niya si Berting, alam niyang iba ang magiging pakikitungo ni Berting kay Alvin, ang kanyang kahalili, kahit na ang mana ni Alvin sa makamundong larangan lamang ang mamanahin. Bukod dito, hanggang ngayon, si Berting ay walang formal na direktang disipulo. Nandito ako dahil wala si Berting, kay Chris lang niya maibabahagi ang lahat. Bukod dito, malapit si Chris kay Berting. Tumango si Chris matapos niyang pakinggan ang mga salita ni Alvin. Sinabi niya, iligtas ang 2 tao mula sa Heavenly Pool Palace. Bagamat ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace ay kamag-anak ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven, ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay kailangan pa ring magpakita ng kaunting respeto sa ating Panginoong Heavenly Emperor. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, sinabi ni Chris, nagpadala na ako ng mensahe kay Lord Heavenly Emperor. Maghintay ka muna sandali. Gayunpaman, makalipas ang 1 oras, wala pa ring tugon mula kay Berting. Sa huli, kinailangan ni Chris na magpadala ng mensahe sa kanyang nakatatandang kapatid na si Edmund. Si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor, ay isa sa pinakamalakas na nasasakupan ni Berting. Isa siyang matataas na tier na may titulong Celestial Emperor sa lahat ng Devata Realms. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa mga pinuno ng mga puwersang nasa antas langit sa lahat ng Devata Realms. Nagpadala ng mensahe si Chris sa kanyang nakatatandang kapatid na si Edmund dahil umalis na si Edmund kasama si Berting. Gayunpaman, hindi rin sumagot si Edmund sa mensahe ni Chris. Hindi sumasagot ang Panginoong Emperador sa langit at ang aking nakatatandang kapatid sa aking mga mensahe. Mukhang abala sila o nasa isang lugar kung saan hindi nila matanggap ang mga mensahe. Umiling si Chris habang sinasabing, Alvin, kahit ang kuya ko na kasama ni Lord Heavenly Emperor ay hindi sumasagot sa mensahe ko. Siguro abala sila o hindi nila natanggap ang mga mensahe ko. Paano kaya ito? Bakit hindi na lang kita sundan pabalik sa Heavenly Pool Palace? Nadismaya si Alvin nang marinig niyang wala si Berting. Mas lalo siyang nadismaya nang walang sumagot mula kina Berting at Edmund. Gayunpaman, nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga sinabi ni Chris. Nag-aalangan siyang nagtanong, Senior Chris. Seryoso ka ba? Ako, ang Jade Bao Celestial Emperor, ay isang lalaking tumutupad sa aking mga pangako, sabi ni Chris nang may bagyang ngiti, dahil ikaw ang kahalili ng ating Panginoong Heavenly Emperor sa makamundong kaharian, maituturing kang kalahati ng kanyang disipulo. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Heavenly Emperor, susundan kita pabalik sa Heavenly Pool Palace dahil alam kong apurahan ang bagay na ito. Salamat, Senior Chris, ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Tuwang-tuwa rin si Harvey na handang tulungan ni Chris si Alvin. Tutal, isa sa mga taong gustong iligtas ni Alvin ay ang kanyang panganay na nakatatandang kapatid. Mag-isang nakarating si Alvin sa solitary destructive heaven, ngunit umalis siya kasama ang ibang tao. Habang naglalakbay sila, may naalala si Alvin at nagtanong, Senior Chris, posible ba na utusan mo ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace na palayain sila nang hindi ibinubunyag ang aking pagkakakilanlan? Noong una, plinano ni Alvin na makipagkita sa Palace Master ng Heavenly Pool Palace kasama si Chris. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, naisip niya na hindi na kailangang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kung mapapapayag ni Chris ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace na palayain ang mga magulang ni Tanya para kay Berting. Tutal, kung mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, walang duda na masisira ang kanyang relasyon kay Sultan at sa kanyang mga nakatatanda. Kung hindi mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, mapapanatili pa rin niya ang isang magandang relasyon kay Sultan at sa mga nakatatanda kahit na kailangan na niyang umalis kalaunan. Hindi yun problema, walang pag-aalinlangang sabi ni Chris. Wala siyang pakialam sa mga dahilan kung bakit gustong itago ni Alvin ang kanyang pagkakasangkot sa bagay na ito. Ang mahalaga lang sa kanya ay si Alvin ang posibleng kahalili na binanggit ni Berting sa kanyang nakatatandang kapatid noon.
Kahit na hindi si Alvin ang kahalili na binanggit ni Berting, si Alvin ay isa pa ring taong nakakaintindi at nakakabisado sa Sovereign Heartsword ni Berting. Kahit ang dalawang disipulo ni Berting ay hindi nakakaintindi o nakakabisado sa Sovereign Heartsword. Nang malapit na sila sa Heavenly Pool Palace, nakipagpalitan si Alvin ng Soul Pearls kay Chris. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Alvin. Di nagtagal, isang figure ang lumitaw malapit kina Alvin at Chris. Isa itong matandang lalaki. Pagkakita ni Alvin sa matanda, gulat na napasigaw siya, Winston. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Winston, ang hindi masisirang emperador ng langit. Isa siya sa dalawang tinaguriang emperador ng langit na inupahan upang patayin si Alvin. Ang kanyang kapatid na si Winfred, ang 100 Variant Celestial Emperor, ay napatay ni Alvin noong kanilang tangkang pagpatay. Hindi inaasahan ni Alvin na makakasalubong niya si Winston. Halatang matagal na akong hinihintay ni Winston dito. Paano niya nalaman na umalis na ako sa lupain ng Heavenly Pool Palace? Hindi nagtagal at dumating ang sagot kay Alvin. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, Junlei. Bukod kay Junlei, wala na siyang maisip na sino man na palaging magbabantay sa kanya at maghihintay sa kanyang pag-alis sa Heavenly Pool Palace. Bukod dito, si Junlei ang nag-udyok kay Winston na masangkot sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya at sa kanyang kapatid upang patayin siya. Senior Chris. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at nagpadala kay Chris ng voice transmission. Ang matandang ito ay isang may titulong Celestial Emperor. Ang pangalan niya ay Winston, at kilala siya bilang Indestructible Celestial Emperor. Isa siyang mamamatay tao sa Boundless Heaven, at dati siyang inupahan para patayin ako. Malamig na kumislap ang mga mata ni Chris nang marinig ang mga salita ni Alvin. Isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang siya ay humahakbang papalapit. Sa loob lamang ng isang segundo, ang kanyang kakilakilabot na aura ay kumalat sa buong lugar. Kasabay nito, hindi mabilang na mga espada ng enerhiya ang lumitaw sa paligid niya. Ang kanyang aura. Nagulat si Alvin nang maramdaman niya ang aura ni Chris. Para bang naging ibang tao si Chris. Dahil dito, napagtanto rin niya na minamaliit niya ang lakas ni Chris. Bagamat hindi siya nagkamali nang ipagpalagay niya mas mahina si Chris kaysa kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, mali siya sa kanyang palagay na ang lakas ni Chris ay kapantay ng Profound Heaven Celestial Emperor. Sa katunayan, mas malakas si Chris kaysa sa Profound Heaven Celestial Emperor at bahagyang mas mahina lamang kaysa kay Darwin. Sino ka? Nanliit ang mga mata ni Winston nang makita niya si Chris na humakbang paarap dala ang isang Emperor-grade Celestial Sword para protektahan si Alvin. Isang taong pipigil sa iyo sa pagpatay sa kanya, walang pakialam na sagot ni Chris. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Winston habang malamig niyang sinabi, sundin mo ang payo ko at huwag makialam sa bagay na ito. Pinatay ni Alvin ang kapatid ko, at papatayin ko siya ngayon para ipaghiganti ang kapatid ko. Tingnan natin kung kaya mo yan. Pagkasabi ni Chris, biglang bumuhos ang asul na enerhiya mula sa kanyang katawan at binalot siya. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng tubig. Nang ang mga espadang pang-enerhiya ay pinalakas ng batas ng tubig, ang mga ito ay naging kulay turkesa sa ilalim ng araw. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang nakasisilaw na mga espadang pang-enerhiya na parang pana ay lumabas. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin ang titulo ni Chris, ang Jade Bow Celestial Emperor. Nang una niyang marinig ang titulo ni Chris, naisip niya na masangkop ito saglit. Gayunpaman, sa sandaling ito, naisip niya na ang titulong ito ay angkop na angkop kay Chris. 3,323. Kaya't pinipilit mong makialam sa bagay na ito. Mas lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ni Winston nang makita niya si Chris na naghahandang lumaban. Sigurado siyang sinabi ni Alvin kay Chris na siya ay isang may titulong Celestial Emperor, ngunit hindi nawala ng pag-asa si Chris. Batay dito, alam niyang ang kanyang kalaban ay dapat ding isang may titulong Celestial Emperor. Dahil dito, pinag-isipang mabuti ni Winston ang kanyang plano. Kung isantabi natin si Chris, malamang na hindi mas mahina si Alvin kaysa sa isang may titulong Celestial Emperor. Kung hindi, paano mapapatay ni Alvin ang kanyang kapatid na si Winfred?
Bukod dito, si Winfred, ang 100 variant Celestial Emperor, ay hindi mahina. Kahit na gumamit si Alvin ng mga panlilinlang o iba pang paraan para patayin si Winfred, walang duda na hindi simple si Alvin. Sa sandaling ito, napangisi si Chris. Kasunod nito, sumugod siya patungo kay Winston na parang alon ng mga alon habang 10,000 turkesang enerhiyang espada ang bumaril din. Swoosh! 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 Napaka-dominant ng aura ni Chris kaya agad na nagbago ang ekspresyon ni Winston. Napansin niyang kapantay ng lakas ni Chris ang sa kanya. Hindi lang nagawa ni Chris na pagsamahin ang tatlong lalim mula sa batas ng tubig, kundi nakapagsama rin si Chris ng dalawa pang lalim mula sa batas ng tubig. Dahil sa dalawang lalim na pinagsama at mga individual na lalim, kapantay niya si Chris. Senior, kung hindi ka makikialam sa alitan namin ni Alvin, pangako kung may utang ako sa iyo. Sabi ni Winston. Nalungkot siya nang matuklasan niya ang lakas ni Chris. Inakala niyang mas mahina si Chris kaysa sa kanya kanina. Sa sandaling ito, ang pagpatay kay Alvin ang naging pangalawang prioridad niya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang umalis nang hindi nasaktan. Tutal, kahit hindi niya patayin si Alvin ngayon, hindi siya sigurado kung hahayaan pa siyang umalis ni Chris. Swoosh! Pagkasabi ni Winston ng mga salita, nag-teleport si Alvin at lumitaw sa likod ni Winston. Sa loob lamang ng isang segundo, pinakawalan niya ang dalawang Ning Dragon gamit ang kanyang Lethal Word. Nakausap niya ang World Cleansing Divine Water kanina at hiniling dito na hilingin sa mga Ning Dragon na umatake sa sandaling makalaya sila. Umungol ang mga Ning Dragon at sabay na inatake si Winston pagkakita nila. Swoosh! Isang nakakatakot na enerhiya na naging sanhi ng pagyanig ng kawalan ang sumugod patungo sa likuran ni Winston. Ang magkasanib na pag-ataking ito ng mga Ning Dragon ay hindi mas mahina kaysa sa isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Pinaikit ni Winston ang kanyang mga mata at agad na bumalik sa isang matayog na puno ng kawayan sa isang iglap upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga atake ng Ning Dragon at Chris sa harap at likod. Bang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang matayog na berdeng kawayan ay nag-ugat sa lupa at naipon ang alikabok. Kasabay nito ay yumanig ng malakas ang lupa. Kaya ito ang Tenacious Heavenly Bamboo. Tinaasan ni Alvin ang isang kilay habang tinitingnan ang orihinal na anyo ni Winston. Isang matigas na kawayan sa langit. Mahinahong sabi ni Chris, nabalitaan ko na halos hindi masisira ang mga depensa ng matigas na kawayan sa langit. Tingnan natin kung totoo iyan. Kumislap ang katawan ni Chris nang muli siyang sumugod dala ang kanyang espada. Kasabay nito, ang mga turkesang enerhiyang espada na kanyang ipinakita ay bumagsak na parang malakas na ulan. Boom! Sa oras na ito, ang naglalakihang alon sa ilalim ng mga paa ni Chris at ang magkasanib na pag-atake ng Ning Dragon ay dumapo sa matayog na kawayan. Ito ay umugoy at yumuko ng mababa habang nasabit sa dalawang pag-atake. Sa isang punto, ito ay yumuko ng napakalayo na tila ba ito ay mabibiyak sa dalawa. Gayunpaman, ang berdeng enerhiya ay sumupat sa kritikal na sandali at tila nagpalakas ng lakas nito. Kasunod nito, bumagsak ang mga espadang enerhiya sa kawayan. Ang puwersa ay napakalakas at nakakatakot nang bumagsak ang mga espadang enerhiya sa kawayan na tila kayang-kaya nitong pauksain ang lahat ng humahadlang sa daan nito. Matapos samupa ang alikabok, nakita ni Alvin na nanatiling ligtas ang Tenacious Heavenly Bamboo. Umalangaw-ngaw ang may kumpiyansang boses ni Winston mula sa loob ng kawayan. Senior, kung maglalaban tayo, tabla lang ang katapusan. Kahit magtulungan kayo ni Alvin, mahihirapan pa rin akong patayin dahil sa orihinal kong anyo. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Winston. Nabigla siya nang makita kung gaano katibay ang Tenacious Heavenly Bamboo. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang gamitin ang titulong Indestructible Celestial Emperor. Tunay ngang angkop na titulo iyon. Nagniningning ang mga mata ni Alvin sa hanggaring pumatay. Alam niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mapatay niya si Winston. Dahil kasama niya si Chris, tiwala siyang pareho nilang mapapatay si Winston. Gayunpaman, iyon ay kung gagamitin niya ang lakas ng 5 banal na elemento.
Paano niya isasapanganib ang paglalantad ng 5 banal na elemento sa kanyang katawan? Bagamat si Chris ay miyembro ng puwersa ng Heavenly Emperor sa Solitary Destructive Heaven at naging mabait lamang siya kay Alvin, hindi sigurado si Alvin kung pagnanasaan ni Chris ang 5 banal na elemento. Kaya naman, upang maging maingat, nagpa siyang huwag sumugal. Sa tingin mo kaya kitang patayin? Tiningnan ni Chris ang Tenacious Heavenly Bamboo mula sa malayo. Habang lumilipad sa ere ang kanyang roba, sinabi niya ng may bahagyang ngiti, kunin mo ito. Biglang umangaw-ngaw ang asul na enerhiya at bumuo ng tila translucent na humanoid na figure sa paligid ni Chris. Samantala, hinawakan ni Chris ang espada gamit ang 2 kamay at itinutok ang dulo sa langit. Sa sumunod na sandali, isang turquoise energy sword ang lumabas mula sa Emperor Grade Celestial Sword at tumama sa kalangitan. Sumunod ang higanteng figure matapos mabuo ang isang espada sa kamay nito. Katulad ni Chris, isang sinag ng espada na may enerhiyang turkesa ang lumabas din. Tinuruan ako ng ating Panginoong Emperador sa langit ng isang paraan upang pagsamahin ang 2 pamamaraan mula sa isang pinagsanib na kalaliman. Ito ay tinatawag na Mixed Elemental Sword. Tingnan natin kung ang Tenacious Heavenly Bamboo ay mananatiling hindi masisira sa harap ng aking Mixed Elemental Sword. Walang pakialam na sabi ni Chris habang iwinagayway ang kanyang mga espada. Swoosh! Kasunod nito, ginaya ng espada ng higanteng figure ang galaw ni Chris. Ang Mixed Elemental Sword. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Winston nang marinig niya ang mga sinabi ni Chris. Gulat na sigaw niya, mula ka ba sa puwersa ng Heavenly Emperor sa Solitary Destructive Heaven? Ang Mixed Elemental Sword ay isang teknik na nilikha ni Bert Ing, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Gumagamit ito ng lakas ng pinagsamang kalaliman at naging napakabisa sa pagbagsak ng malalakas na depensa. Kaya pa nitong pabagsakin ang depensa ng isang kalaban na mas malakas, lalo na si Winston na ang lakas ay kapantay ng lakas ni Chris. Ito ay isang perpektong sitwasyon para maipakita ng Mixed Elemental Sword ang kapangyarihan nito. Boom! Sa sandaling ito, ang Turquoise Energy Sword ay tumama sa Tenacious Heavenly Bamboo sa kabila ng pagtatangka ng kawayan na iwasan ang atake. Malinis itong nahati sa 2 mula itaas hanggang ibaba. Sa sandaling nahati sa 2 ang Tenacious Heavenly Bamboo, ang lupa kung saan nakaugat ang kawayan ay biglang nahati at bumuo ng isang malawak na bangin. Sinusubukan mong gumaling. Mapanghamak na sabi ni Chris nang makita niya ang Tenacious Heavenly Bamboo na sinusubukang gamutin ang sarili. Kasabay nito, sumabog ang asul na enerhiya sa paligid ng Tenacious Heavenly Bamboo na siyang nagdulot ng pagkasunog nito. Hindi. Malakas na umalangaw-ngaw sa hangin ang sigaw ng kawalan ng pag-asa ni Winston. Mukhang karaniwan lang ang depensa ng Tenacious Heavenly Bamboo, walang pakialam na sabi ni Chris habang itinatabi ang kanyang espada. Kasabay nito, nawala rin ang translucent humanoid figure at ang espada nito. Napakalakas. Naisip ni Alvin na kakailanganin niyang hiramin ang lakas ng Ning Dragons at ng 5 Divine Elements para patayin si Winston kahit na makipagtulungan pa siya kay Chris. Hindi niya inaasahan na papatayin ni Chris si Winston ng ganoon kadali sa isang atake lamang mula sa Mixed Elemental Sword. Ang opensibong kapangyarihan ng Mixed Elemental Sword ay mas mahina kaysa sa opensibong kapangyarihan ng mga nakaraang atake ni Chris. Gayunpaman, ang Mixed Elemental Sword ay dalubhasa sa pagsira sa mga depensa. Ang Mixed Elemental Sword. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin habang mabilis na kumakabog ang kanyang dibdib. Si Sir Bert Ing ba ang lumikha ng teknik na ito? 3,324. Kahit na ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa ikatlong palapag ng Thousand Chains Prison na hindi kayang patayin ng Heavenly Pool Palace dahil sa kanilang matataas na depensa ay hindi makakagawa ng kahit ano kapag naharap sa Mixed Elemental Sword. Bulalas ni Alvin sa loob-loob. Maaari mo bang ipatawag ang mga Ning Dragon? Nagulat si Chris kanina nang makita niya si Alvin na tinatawag ang 2 Ning Dragon. Noong una, naguluhan siya nang makita niya si Alvin na nagte-teleport sa likod ni Winston. Kung tutuusin, hindi niya inakalang sapat ang lakas ni Alvin para saktan, lalo na para patayin, si Winston.
Nang maramdaman niya ang lakas ng magkasanib na pag-atake mula sa mga Ning Dragon na maihahambing sa isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor, sa kanya napagtanto na minamaliit niya si Alvin. Mukhang hindi simple ang papalit sa Panginoong Emperador sa langit, naisip ni Chris sa sarili, tulad ng inaasahan sa isang taong nagmana ng pamana ng Panginoong Emperador sa mundong ito. Bukod pa rito, alam pa nga ng kanyang mga Ning Dragon kung paano pagsamahin ang kanilang lakas. Tiningnan ni Chris si Alvin nang may pagtataka. Napakatibay ng Tenacious Heavenly Bamboo. Kung wala ang Mixed Elemental Sword na itinuro ni Lord Heavenly Emperor, hindi natin siya mapapatomba kahit na magsanib puwersa tayong dalawa kasama ang iyong Ning Dragons. Paano mo nagawang pukawin ang tituladong Celestial Emperor na ito? Ang kanyang kakayahan ay higit sa karaniwan sa mga pangalawang tier na tituladong Celestial Emperor. Sa mga Devata Realm, ang mga tinaguriang Celestial Emperor ay nahahati sa 3 antas ayon sa kanilang lakas. Si Chris ay isang pangalawang antas na tinaguriang Celestial Emperor habang ang kanyang panganay na kapatid na si Edmund, ang Heavenly Savage Celestial Emperor, ay kabilang sa mga unang antas na tinaguriang Celestial Emperor. Sa katunayan, wala kaming naging alitan noong una, umiling si Alvin at sinabing, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, isa siyang mamamatay tao. May isang tao sa Heavenly Pool Palace ang kumuha sa kanya at sa kanyang kapatid para patayin ako. Noong tangkang pagpatay, nagawa kong patayin ang kanyang kapatid kaya mas lalo siyang determinadong pumatay para ipaghiganti ang kanyang kapatid. May nagsabi siguro sa kanya na umalis na ako sa lupain ng Heavenly Pool Palace, at malamang ay naghihintay na siya rito mula noon. Junlei. Kung hindi lang dahil sa katotohanang kailangan niyang iligtas ang mga magulang ni Tanya, hahanapin niya sana si Junlei para maayos agad ang problema. Mas mabuting patayin mo na agad ang nasa likod ng bagay na ito, sabi ni Chris, hindi mapanganib ang mga direktang nakikipag-ugnayan sa iyo. Ang mapanganib ay ang mga nagkukubli sa dilim, naghihintay ng pagkakataong tamaan ka na parang makamandag na ahas. Tumango si Alvin. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Bilang na ang kanyang mga araw. Pagkatapos noon, sinabi niya, Senior Chris, maghihiwalay na tayo rito. Babalik ako sa aking cultivation ground habang nakikipagkita ka sa Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Habang pabalik si Alvin sa lugar ng paglilinang ni Sultan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Base sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi na kailangang gumamit ng puwersa para palayain ang mga magulang ni Tanya. Dapat pumayag ang Palace Master sa pagpapalaya sa mga magulang ni Tanya, di ba? Makapangyarihan si Senior Chris. Higit sa lahat, isa siyang may titulong Celestial Emperor sa puwersa ng Heavenly Emperor sa Solitary Destructive Realm. Dahil si Senior Chris ang kumakatawan kay Senior Berting para hilingin ang pagpapalaya sa mga magulang ni Tanya, hindi dapat magkaroon ng problema. Dahil sa katayuan, lakas, at reputasyon ni Senior Berting, sa palagay ko ay hindi tatanggihan ng Palace Master si Senior Chris. Sa pag-iisip ng mga bagay na ito, nagawa ni Alvin na kumalma. Kung maaari lang, ayaw talaga niyang magkaroon ng anumang alitan kay Sultan at sa kanyang mga nakatatanda. Lahat sila ay tinatrato siya ng tapat at pinaramdam sa kanya na parang nasa bahay lang siya. Nang dumating si Alvin sa kanyang cultivation ground, nagpasya siyang mag-cultivate habang naghihintay ng balita mula kay Chris. Gayunpaman, natuklasan niyang hindi siya makapag-focus. Sa huli, nakapaghintay na lamang siya habang lumilipas ang oras. Pagkatapos ng 2 oras, sa wakas ay nakarinig si Alvin mula kay Chris. Nakipagkita na ako sa Palace Master ng Heavenly Pool Palace Master at nakausap ko na siya tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, tumanggi siyang sumunod maliban na lang kung personal na aasikasuhin ito ng Panginoong Heavenly Emperor. Base sa kanyang pag-uugali, tila kahit nandito ang aking nakatatandang kapatid, tatanggihan pa rin niya kami. Ramdam ni Alvin ang galit sa boses ni Chris nang marinig niya ang mensahe. Kahit na tinanggihan ng Palace Master ng Heavenly Pool Palace si Chris, hindi binanggit ni Chris ang pangalan ni Alvin. Tutal, nakuha lamang ni Alvin ang pamana ni Berting sa makamundong kaharian. Kung walang opisyal na pagkilala mula kay Berting, walang opisyal na koneksyon si Alvin kay Berting. Wala itong silbi kahit na binanggit pa ni Chris si Alvin.
Alvin, mukhang hihintayin na lang natin ang pagbabalik ng Panginoong Emperador sa langit. Ipaparating ko sa kanya ang mensahe mo, sabi ni Chris kay Alvin. Wala na siyang magagawa ngayon. Batay sa kanyang pagkaunawa kay Berting, sigurado siyang tutulungan ni Berting si Alvin dahil si Alvin ang taong nagmana ng kanyang pamana sa makamundong kaharian. Alam niyang si Berting ay isang taong naniniwala sa kapalaran. Hintayin mo si Senior Berting. Nalungkot si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Chris. Nagulat siya nang pumayag si Chris na tulungan siya. Hindi siya sigurado kung si Berting, na ngayon ay ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay handang tumulong sa kanya. Bukod dito, walang nakakaalam kung nasaan si Berting at hindi siya makontak ni Chris. Gaano katagal bago bumalik si Berting? 100 taon. 1,000 taon. Pagkatapos huminga ng malalim, nagtanong si Alvin, Senior Chris. Sa iyong palagay, gaano katagal bago natin marinig ang balita mula kay Senior Berting? Mahirap sabihin, sagot ni Chris, maaaring ngayon, bukas, o kahit 100 taon. May posibilidad pa nga na kailangan nating maghintay ng 1,000 taon. Nalaman ni Chris mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Edmund, na sina Edmund at Berting ay napunta sa impyerno ng Ozure, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa lahat ng Devata Realms. Mahirap makipag-usap sa dalawa dahil sila ay nasa impyerno ng Ozure. Masyadong mahaba yan. Hindi na ako makapaghintay ng ganoon katagal, sabi ni Alvin na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya pa, biglang may pumasok na ideya sa isip ni Alvin. Nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon habang nagtatanong, Senior. Kung plano ko silang iligtas sa pamamagitan ng puwersa, matutulungan mo ba akong itaboy ang ilan sa mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace? Mayroon akong hindi bababa sa 6 na iba pang tinaguriang Celestial Emperor na nakaunawa sa batas ng mundo upang tulungan akong itaboy ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, hindi sapat ang bilang na ito dahil ang Heavenly Pool Palace ay may 9 na tinaguriang Celestial Emperor. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Chris, bagamat mas malakas ng kaunti si Darwin kaysa sa akin, mapapaliban ko siya ng ilang sandali. Gayunpaman, maaari ko lang siyang harapin ng mag-isa. Ang 6 na may titulong Celestial Emperor na iyong nabanggit ay malamang na hindi makakalaban ang natitirang 8 may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Maaari kong tanungin ang mga may titulong Celestial Emperor sa Solitary Destructive Heavens Heavenly Palace kung handa silang tumulong sa amin, ngunit malamang na hindi sila papayag dahil isusugal nila ang kanilang buhay. Iba ako sa kanila sa ganitong diwa. Kung isa lamang akong may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace sa Solitary Destructive Heaven tulad nila, hindi mag-aatubiling patayin ako ni Darwin kung bibigyan siya ng pagkakataon. Gayunpaman, dahil si Edmund, ang Heavenly Savage Celestial Emperor, na siyang kanang kamay ng ating Panginoong Heavenly Emperor ay aking nakatatandang kapatid, hindi ako maglalakas loob na patayin ni Darwin. Napagtanto ni Alvin na natulungan siya ni Chris dahil alam ni Chris na hindi siya maglalakas loob na patayin ni Darwin. Gayunpaman, ang tanging magagawa ni Chris ay pigilan si Darwin. Mayroon pa ring 8 may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace na kailangan niyang harapin, at ang 6 na nakakulong na may titulong Celestial Emperor ay hindi sapat para harapin sila. Katulad ni Chris, hindi inisip ni Alvin na ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven ay makakatulong sa kanya dahil nanganganib silang mamatay. Kahit na hindi sila mapatay ni Darwin, nanganganib silang matamo ang puot ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay lolo sa ina ni Darwin. Medyo ligtas si Chris dahil ang kanyang nakatatandang kapatid ay lubos na pinahahalagahan ni Berting. Kung mamamatay si Chris, malamang nababalay-walay ni Berting ang diplomatikong relasyon sa Boundless Heaven upang ipaghiganti ang kapatid ng kanyang pinagkakatiwalaang nasasakupan. Para magtagumpay, kailangan natin ng kahit 1 o 2 pang may titulong Celestial Emperor para tulungan tayo. Maliban na lang kung hindi lahat ng 8 may titulong Celestial Emperor ay naruroon sa Heavenly Pool Palace kapag gumawa tayo ng hakbang, sabi ni Chris. Bagamat mayroon siyang ilang malalapit na kaibigan na may titulo ring Celestial Emperor at malamang natulong sa kanya, ayaw niyang ipagsapalaran nila ang pagkamatay dahil sa kanya.
Sila ay mga kaibigan niya naman. Bukod pa rito, kung mamamatay ang kanyang mga kaibigan, hindi siya sigurado kung ipaghihiganti sila ni Berting. Bukod doon, hindi rin siya sigurado kung si Alvin ang kahalili na hinahanap ni Berting pagkatapos niyang bumalik mula sa impyerno ng Ozure. Hindi niya maaaring isugal ang buhay ng kanyang mga kaibigan dahil sa isang hindi tiyak na bagay. Naisip ni Chris, kung makukumpirma ko na siya ang taong hinahanap ng Panginoong Emperador sa langit, malamang na magboboluntaryong tumulong ang lahat ng may titulong Emperador sa langit sa Palasyo ng Langit. Sa oras na iyon, hindi na natin kailangang matakot kahit na naroon ang Emperador sa langit ng walang hangganang langit. Isa o dalawa pa na may titulong Celestial Emperor. Kumunat ang noo ni Alvin. Saan niya dapat hahanapin ang mga may titulong Celestial Emperor? Si Fernan. Si Yandel. Hindi, kahit malalakas sila, makakapatay lang sila ng mga ordinaryong may titulong Celestial Emperor kung magsasanib puwersa sila. Hindi sila makakalaban ng kahit sinong may titulong Celestial Emperor ng mas malakas na Heavenly Pool Palace. Naisip ni Alvin ang mga pinuno ng Ganjang Progeny, Mosi Progeny, at Ning Dragons, gayendan, ang magkasanib na pag-atake ng mga Ning Dragon ay sapat lamang para harapin ang pinakamahinang may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Bukod dito, may posibilidad na hindi na lang abalahin ng guro ang iba pang may titulong Celestial Emperor at ako na lang ang habulin. Tutal, estudyante niya ako. Ang pagpapalaya sa mga bilanggo ay hindi naiiba sa pagtataksil sa Heavenly Pool Palace. 3,325. Ano ang dapat kong gawin? Kulang ang mga kasama ko, at hindi ko alam kung kailan matatanggap ni Senior Berting ang mensahe ni Senior Chris. Kahit na matanggap niya ito, baka hindi niya ako matulungan. Hindi na ako makapaghintay pa. Paminsan-minsan ay pinahihirapan ang ina ni Tanya. Dahil dito, nagdurusa rin ang kanyang ama. Naghihintay pa rin sa akin si Tanya sa Saint Province Realm, at sinabihan niya akong huwag sumugal kung hindi ako kumpiyansa. Kung hindi, kikitil siya ng buhay. Dapat ko ba siyang biguan? Huminga ng malalim si Alvin. Nag-isip siya ng solusyon. Pagkatapos ng 15 minuto, kumislap ang kanyang mga mata na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Mukhang ito na lang ang natitira kong pagpipilian. Kasunod nito, dali-daling nagpadala ng mensahe si Alvin kay Chris. Senior, posible ba na manatili ka malapit sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace ng ilang panahon? Umaasa ako na matutulungan mo akong pigilan si Palace Master Yu sa loob ng kalahating taon. Hindi ko sana ito hihilingin sa iyo kung hindi ako kumpiyansa, sagot ni Alvin. Sige. Hindi muna ako aalis sa walang hangganang langit sa ngayon, at hihintayin kita malapit sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace ng kalahating taon, walang pag-aalinlangang tugon ni Chris. Ito ay dahil naisip niya na malamang natatanggapin ni Berting si Alvin bilang kanyang direktang disipulo. Tutal, batay sa kanyang nalalaman, si Berting ay hindi nag-iwan ng maraming pamana sa parehong mundong kaharian at sa Devata Realm. Bukod doon, may posibilidad na si Alvin ang kahalili na hinahanap ni Berting. Kung si Alvin nga ang taong hinahanap ni Berting, makabubuti kung may utang na loob si Alvin sa kanya. Bukod dito, hindi siya magdurusa sa anumang pagkalugi sa pamamagitan ng pagpayag na tulungan si Alvin. Tutal, alam niyang hindi siya maglalakas loob na patayin ni Darwin kahit na hindi siya kapantay ni Darwin. Kahit na naroon ang Heavenly Emperor ng walang hangganang langit, hindi pa rin siya maglalakas loob na patayin siya ng walang ingat. Sa langit ng 10,000 halimaw. Ang 10,000 Beast 7 ay kadalasang tinitirhan ng mga Celestial Beasts. Ang Dragon Clan at ang Blood Dragon Clan ay parehong puwersang nasa antas langit sa 10,000 Beast 7. Ang Blood Moon Ridge ay isa rin sa mga puwersang nasa antas langit sa 10,000 Beast 7. Ito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar sa 10,000 Beast Heaven kung saan ito ay nababalot ng ambon ng dugo sa buong taon. Sa gabi, ang kalangitan dito ay naliliwanagan ng isang pulang dugong buwan. Mula rito, madaling mahulaan kung paano nakuha ang pangalang ito. Sa sandaling ito, isang magandang dalagang nakasuot ng ginintoang damit na may pilyong kislap sa kanyang mga mata ang tumingin sa isang matandang lalaking nakasuot ng kulay abong damit at nasa sabik na nagtanong, Elder Gio, sigurado ka bang totoo ang impormasyong ito?
Little Gold, bakit mo pinagdududahan ang mga sinasabi ko? Batang babae, ako ang namamahala sa intelligence network ng Blood Moon Rage. Paano nangyaring mali ang impormasyon ko? Umiling ang matanda at walang magawang sinabi, ang impormasyon ay 100% totoo. Lahat ng tao sa Darkland territory ng Jade Emperor Heaven ay nakarinig na tungkol kay Alvin. Palagi siyang nakasuot ng lila at napakagwapo. Nakakuha pa nga ako ng larawan niya. Tingnan mo. Siya ba ang taong hinahanap mo? Itinaas ng matandang lalaking nakaabong damit ang kanyang kamay at iniabot ang isang balumbon sa dalagang nakagininto ang damit. Ang binata sa larawan ay gwapo at may pambihirang tindig. Bagamat bastos ang pagkakaguhit ng larawan, agad na nakilala ng dalagang nakasuot ng gininto ang damit ang taong nasa larawan. Di totoo. Si Brother Alvin ako. Si Brother Alvin ako. Sa wakas ay nahanap ko na si Brother Alvin. Hindi talaga maaasahan sina Little Black at Little White. Sa huli, ako pa rin ang nakahanap kay Brother Alvin. Masayang tumawa ang dalagang nakasuot ng gininto ang damit. Samantala, umiling na lamang ang matanda nang makita ang reaksyon ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ng kanilang lolo ang baliw na babaeng ito at inampun pa niya ito bilang kanyang ampunan. Dahil ba talaga sa pareho silang Jade-eyed Heavenly Mice? Sa kabilang banda, matapos makabawi ang dalaga sa kanyang katinoan, dali-dali siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga kaibigan sa angkan ng dragon. Little Black. Little White. May balita ako tungkol kay Brother Alvin. Nang matanggap ng isang binata na nakaitim at isang dalagang nakaputi sa angkan ng mga dragon ang mensahe ng dalagang nakaitim, agad silang umalis sa kani-kanilang cultivation ground upang magkita-kita. Sinabi ni Little Gold na may balita siya tungkol kay Brother Alvin at sinabihan niya akong makipagkita sa kanya sa Blood Moon Rage. Nakatanggap din ako ng parehong mensahe, sagot ng malamig at malungkot na binata na nakaitim. May bahid ng init ng pag-aalala sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa dalagang nakaitim. Maya-maya, sinabi niya, dapat mong ipaalam ito sa ika-4 na elder. Maiintindihan niya ito dahil alam niya ang tungkol sa ating relasyon kay Brother Alvin. Tumango ang dalagang nakaputi. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at umalis na patungo sa tuktok ng bundok sa isang sulok ng lupain ng angkan ng dragon. Pagkalipas ng ilang oras, nagulat ang binata na nakaitim nang makita niya ang babaeng nakaputi na bumalik na may kasama pang isa. Isa itong magandang babae na nakasuot ng puting roba. Siya ay walang iba kundi si Nerissa, ang ika-4 na elder ng angkan ng mga dragon. Ika-4 na elder. Agad na yumuko ang binata na nakaitim nang makita ang magandang babae. Little Black, nabalitaan kong nakatanggap ka ng balita tungkol sa iyong kapatid na Alvin. Handa na ba kayong dalawa na makilala siya? Tanong ni Nerissa na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Oo. Tumango si Little Black. Marami akong libreng oras nitong mga nakaraang araw. Susundan ko kayo ni Little White kung hindi mo mamasamain. Gusto kong makilala ang taong pareho ninyong pinahahalagahan. Maaari ko ring ituring ang biyaheng ito na parang bakasyon. Nakangiting sabi ni Nerissa. Tumango si Little White at sumang-ayon, tama. Little Black, hindi na natin kailangang matakot na makatagpo ng mga taong may masamang balak kung sasama sa atin si Tia yon. Bagamat si Nerissa ang kanyang amo, mas pinili niyang tawagin si Nerissa bilang Tia yon dahil mas mapagmahal ang dating nito. Sina Little White at Little Black ay mga banal na dragon na may 9 claw. Bawat bahagi ng kanilang katawan ay mahalaga at may kanya-kanyang gamit. Kung matutuklasan ang kanilang mga pagkakakilanlan, maaaring patayin sila ng mga may masamang balak. Tumango si Little Black. Alam niyang walang silbi kung tatanggi siya dahil hindi sila hahayaang umalis ni Nerissa ng mag-isa dahil nag-aalala ito sa kanilang kaligtasan. Matagal na ring hindi umaalis ang matandang lalaking iyon sa angkan ng mga dragon. Magandang pagkakataon ito para maisama natin siya sa isang pamamasyal, nakangiting sabi ni Nerissa. 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 Nagulat sina Little Black at Little White nang marinig nila ang mga salitang ito. Natural lang nakilala nila ang matandang lalaki na binanggit ni Nerissa.
Siya ang Grand Elder ng Angkan ng Dragon. Ang kanyang lakas ay nasa top 3 sa 16 na may titulong Celestial Emperor sa Angkan ng Dragon. Di nagtagal, bago pa man bumalik sa dati ang katinoan nina Little Black at Little White, isang matangkad at maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na gininto ang mahabang roba ang lumitaw sa tabi ni Nerissa, tila galing sa kawalan. Matalas ang kanyang mga mukha, at mayroon siyang makapal na kilay. Bukod doon, mayroon din siyang marangal na anyo. Nang tumingin siya kay Nerissa, isang pambihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nagtatanong, "Nerissa, anong problema?" Sina Little White, Little Black, at ang kanilang kaibigan mula sa Blood Moon Ridge ay pupunta sa Jade Emperor Heaven. Sasamahan ko rin sila. Dahil may oras ka kamakailan lang, bakit hindi ka na rin sumama sa amin, sabi ni Nerissa. Sige. Si Gio, ang Grand Elder ng Angkan ng Dragon, ay isang medyo sikat na tao sa Thousand Beasts Heaven. Dakilang Elder. Sabay na yumuko sina Little White at Little Black. Ang katayuan ng Grand Elder sa Dragon Clan ay maihahambing sa pinuno ng clan. Tara na. Tumanggaw si Gio habang nakatingin kina munting itim at munting puti. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, naglaho sila Nerissa, munting puti, munting itim sa ere. Nagamit niya ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan. Lumabas na, napagtagumpayan niya ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Sa dugo ng buwan na Tagaytay. Nagulat si Little Gold nang makita niya si Gio, ang Grand Elder ng Angkan ng Dragon. Sinabi niya kina Little Black at Little White sa pamamagitan ng voice transmission, "Little Black, Little White, kayong dalawa ay talagang kahanga-hanga. Dumating pa nga ang Grand Elder ng Angkan ng Dragon para protektahan kayong dalawa." Hindi pinansin ni Little Black si Little Gold habang sumagot si Little White, "Little Gold, si Tia yun ang nag-imbita sa Grand Elder na sumama sa amin. Matagal nang nag-aalala ang matandang lalaki tungkol sa aking kaligtasan. Ngayong kasama na natin ang dakilang matatanda ng Angkan ng Dragon, siguradong nakahinga siya ng maluwag." Tumawa si Little Gold habang pinangungunahan niya ang grupo ng mga tao patungo sa Devata Realm Transportation Formation ng Blood Moon Ridge. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakarating sila sa Darkland territory ng Jade Emperor Heaven. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo sa Thousand Tribulation Sword Sect. Batay sa impormasyon, si Brother Alvin ay sumali sa Thousand Tribulation Sword Sect at naging disipulo ng Ganjang Progeny, sabi ni Little Gold nang makarating sila sa pasukan ng estate ng Thousand Tribulation Sword Sect. Mahigpit na binabantayan ang ari-arian ng Thousand Tribulation Sword Sect. Hindi pumasok ng palihim si Gio kahit na kaya niya itong gawin. Hindi naman talaga iyon kagandahang asal. Bukod pa rito, narito sila para sa isang palakaibigang pagbisita, hindi para magsimula ng digmaan. Ang Thousand Tribulation Sword Sect na ito ay isa lamang puwersang pang grade 1 ngunit ang kanilang mga sect guarding formations ay napakalakas, buntong hininga ni Little White. Little White, kahit na ang Thousand Tribulation Sword Sect ay isang grade 1 force lamang, ang lakas nito ay maihahambing sa mga heaven grade force. Noong nakaraan, sila ay Heaven Grade Force, nakangiting paliwanag ni Ji Ningyan, ang Sect Guarding Formation sa Thousand Tribulation Sword Sect ay maihahambing sa Sect Guarding Formations ng ating Dragon Clan. Dati silang puwersang abot langit. May katuturan yan. Tumanggaw si Little White. Bukod pa rito, kahit na isa pa lamang silang Grade 1 Force ngayon, sinasabing mayroon silang Celestial Emperor na maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Bukod doon, sinasabi rin na ang pinagsamang lakas ng mga pinuno ng Ganjang Progeny at Mosi Progeny ay kayang pumatay ng mga ordinaryong may titulong Celestial. Batay sa paliwanag ni Nerissa, malinaw na mayroon siyang kaunting kaalaman tungkol sa Thousand Tribulation Sword Sect. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.